Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang makakulong na nga si Tinding ay sinabi ni Tess kay Tinding na magpapatulong siya kay Rigor para makalabas sila sa kulungan. Ngunit sinabi ni Tinding na wag na umano dahil ayaw niya nang maging pabigat pa dito at alam niyang wala namang mahalaga kay Rigor kundi ang kanyang reputasyon. Maya-maya pa ay dumating na si Rigor. Agad niyang sinabi kay Tess na hindi umano siya gagawa ng paraan para pagpiyansa kay Tinding dahil ngayong patong-patong na ang kanilang mga problema. Kakausapin naman ni Mando si Rigor, kaya dito ay sasabihin ni Rigor na malas talaga sa kanilang buhay ang maglola na sina Tinding at Tanggol. Dahil nga kung wala ito sa buhay nila, siguro hindi nila dadanasin ang ganitong kamalasan. Sa kabilang banda, tuluyan na ngang inilustay ni David ang perang kinupit niya kay Tanggol, kung kaya't tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang nililigawan na si Camille. Pinuntahan ni Noy at Tess ang bahay ni Rhoda para pakiusapan si Rhoda na sana'y iurong nito ang kaso kay Tinding dahil matanda na nga ito at kawawa naman. Ngunit hindi pa rin pumayag si Rhoda at hayaan na umano si Tinding na mamatay at mabulok sa loob ng bilangguan. At pag hindi pa sila umalis ay pati sila ay kakasuhan niya ng trespassing. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sina Tess at Noy sa kanilang bahay. Kaya dito nalaman ni Tanggol na nakakulong ang kanyang lola Tinding. Sinabi ni Tess na wag muna siyang pupunta doon dahil nga nandoon ang kanyang tatay at mainit ang ulo nito. Ngunit hindi naman nagpaawat si Tanggol dahil hindi naman umano si Rigor ang pupuntahan niya kundi ang kanyang lola. Kapamilya, kapanapanabik na nga ang mga dapat nating abangan dito lang sa FPJ's Batang Quiapo.